Breaking news. Naku po mga kababayan. Dito sa impeachment ni Sara, nag-iyakan po yung mga Bendalo at sila Luistro. Mantakin nyo mga kababayan, yung testigo nila, ginulpi ni Sara. Binugbog. Binugbog ng hindi yung physical, binugbog po ng tanong dito mga kababayan. Halatado na scripted yung kanyang sinasabi. Talagang mayroong libro na binabasa. Dito mga kababayan, ang gagaling ng mga abogado ni Sara. Talagang huling-huli sa akto ang gawa-gawang kaso ni Sara dito. Kaya mga kababayan, panoorin po natin. Nako po, balitang balita, Senador Marcoleta, biglang bubulaga sa Senado. Tito Soto, napamulagat. Grabe, ginulat sila. Mga kababayan, sabi di natin alam, di natin kumpirmado, sabi lang ng komento Parating si Marcoleta. Nagre-ready na mga kababayan. Sila Erwin Tuplok, gulat na gulat. Naku po mga kababayan ko, dito na, mababalatan ng buhay. Kinain ng buhay ng mga abogado ni Sara, itong si Luistro. Nako, kabado na ang Bendalo. Erwin Tuplok, kinakabahan na mga kababayan ko. Dahil nga dito, tila scripted ang kanilang testigo. Isipin nyo mga kababayan, screenshot lang yung basehan ng mga ebidensya laban kay Sara. O makita nyo mga kababayan dito meron tayong isipin nyo, mga kababayan ko, nakakatawa itong testigo nila. Magi-screenshot lang. Tignan nyo mga kababayan, screenshot ng liham mula sa Meta. Inilatag ng prosecution bilang ebidensya laban kay BP Sara. Pwede ba yun mga kababayan? Screenshot na lang yung labanan? Naging sentro ng pagtatalo sa pagitan ng prosecution at defense ang pagiging katanggap-tanggap ng digital na kopya ng isang liham mula sa Meta na iniharap bilang bahagi ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ibinahagi ng House Prosecution ang screenshot ng umano'y acknowledgement letter na natanggap ng NBI Senior Agent John Mark Kalilang mula sa Meta. Pwede ba yun mga kababayan? Bendalo na ba ito? Kaugnay nito, ginawang pagpapatunay sa live stream ng press conference si Duterte kung saan inuugnay sa Vice Presidente ang umano'y pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at iba pang personalidad. Question naman ng defense ang dokumento dahil hindi umano ito certified true copy ng liham mula sa Meta. Dahilan upang tutulan nito ang bigat at forma ng ebidensya ay pinakita ng prosecution. Nako mga kababayan ko, panoorin po natin. Talagang nabulaga itong mga Bendalo. Mukha pa lang ni Gatchalian, gisado na mga kababayan. Gisadong-gisado. Pati si Luistro, bumubula ang bibig mga kababayan ko. Namulagat ang Bendalo, takot na kay Sara. Ito na po. Secretariat is instructed to play the USB given to the tech behind that was observed and witnessed by both counsels for the parties. Sorted. Kindly play the video. Vice President, thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung Ayan, ipapakita po. na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi po malaki. Congresswoman. Kindly pause it. Ganyan ba talaga? Your Honor, please, Your Honor, please, the witness said that he would like to include the question propounded to the Vice President. So, ganyan nga, hindi nalalakihan yan? Ganyan na talaga yan? Or it will get bigger? It will get bigger, Your Honor, please. Okay. Ayan dito, nagsisilbing tanga-tangahan lang si Gatchalian, yung kanyang pormahan parang security guard na tila bantay ni Escudero. Naging aso, mga kababayan, kasi hindi nagsasalita. Parang gusto na rin bumula ang bibig dahil walang masabi. Baka mag-review ka na dyan, baka tawagin kang recitation dyan. Ito na po.
Please proceed. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po po, kami. ma'am, kasi sila naman na sila talaga yung bastos eh. You reap Opo, what you okay. sow. O ayan mga kababayan ko, nako po, dito hindi nila napalabas yung tunay na gusto nila. Gusto nilang idiin si Sara, kaso the plan has not according to their plan mga kababayan, bagsak. Talagang dito pa lang sa tinatawag na public opinion talo na sila. Nako po mga kababayan, sabi nga ni Sara, bloodbath na ito. Nako po. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayan mga kababayan, may kondisyones ito. Pagka may nangyaring masama kay Sara Duterte, dun pa lang mangyayari yung gusto niya. May condition mga kababayan. So ito hindi talaga hindi talaga niya gagawin. Kung sakali may mangyari sa kanyang buhay, doon pa lang mangyayari yung kinakatakutan ni Ngagba at ng mga loyalista. Kasi mga loyalista lang naman ang nag-aapoy dito mga kababayan So dito mga kababayan, tila sablay yung kanilang testigo. Isipin nyo, screenshot lang. Ito na yung ginawa nilang ebidensya at inilatag bilang bala nila. Ay nako mga kababayan, sablay-sablay kaya si Erwin Tuplok lumaki yung mata At si Tito Soto tila natataranta na. Hontiveros tila kabadong-kabado na. Itong si Pinky tila naku po mga kababayan, hindi na makainom ng kape sa sobrang takot. That's the end of that 2-minute and 18-second portion of the video, Your Honor, please. Pwede ba kita magpadayon? Can we continue? Counsel may continue. May proceed. Now, Mr. Witness, what relation, if any, does that video that you viewed with the video you mentioned earlier of the Vice President uttering that statement? It is the portion of the video that I authenticated, sir. Okay. Let's continue. What happened next, Mr. Witness, kung meron man, after mong ma-authenticate yung subject video na yan? Our team conducted an open source investigation to identify previous statement of the Vice President
that had similarities to the November 23, 2024 video, sir. Okay. Now, sinabi mo that your team conducted yung tinatawag mong open source investigation for any prior statements made by the Vice President against President Marcos Jr. and his family members. Yung tanong nga, ba't kailangan pa mag-conduct ng open source investigation for any prior statements na ginawa, kung meron man, ng Vice President against laban kay President Marcos Jr. at saka yung pamilya niya? As part of our standard procedure, sir, kailangan namin makita yung full context kung bakit ito nagsimula. Kaya nagtingin kami ng mga prior statement made the Vice President against the President and the family. Alright. Now, ano ba yung naging resulta, kung meron man, sa naging open source investigation nyo, Mr. Witness? We identified a video, October 18, 2024, an online press conference held by the Office of the Vice President, sir. Now, ano ba yung nakita nyo, kung meron man, sa naging press conference ng Vice President on October 18, 2024? There were similar statements uttered by the Vice President against the President, sir. So sinasabi mo na on that October 18, 2024 press conference, may mga nasabi din na mga statements yung Vice Presidente laban sa President. Yung ba sinasabi mo, di ba? Yes, sir. Now, yung tanong is, ano ba yung naging mga parehong statements ng Vice President sa araw na yan, October 18, 2024? To said the exact statement, may I refer to my investigator's note, sir? Move, Your Honor, that this witness be allowed to peruse his notes to answer the question as to ano ba yung naging exact statement ng Vice President on October 18, 2024, Your Honor, please. Witness may confer with his notes. Ayan na. Magka-utal-utal na ito, mga kababayan ko. Hala ka. Siya nga pala, mga kababayan, ito daw si Agent Kalilang po. Nagpanggap daw na tila technician ng computer. Sabi ni Mike Operario, ito daw ay pumasok sa kanyang bahay. Meron pong post si Mike Operario. Kilalang sikat na abogado ito na isang political analyst na talagang magaling magkomento sa nangyayaring issue sa politika. Lalong-lalo na dito sa issue ni Sara Duterte, dito sa impeachment. So itong si Agent Kalilang, mga kababayan, nagpanggap daw na technician na tagagawa ng computer. Naku po, mga kababayan ko. Alam na this. Ala ka, wala na, nawala na. Quote and quote. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I just imagine myself cutting his head. Wait, so sinabi ng Vice President, gusto kong tanggalin ng ulo niya, I imagine myself cutting his head. Now, ano pa yung naging statement kung meron pa? So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then, I said, this is over. Mga kababayan, meron akong naalala bakit sinabi ni Sara Duterte yan. Kasi doon sa graduation po ng mga kadete na PMA, kung hindi ako nagkakamali, si BP Sara at si BBM ay sabay na nagpunta. Yung, kung hindi ko nagkakamali i-correct nyo po ako. Yung si BBM, sinabi nung kadete, hinihingi niya yung relo bilang regalo. Pero sinabi dito, mga kababayan, hindi niya binigay. So si BP Sara nainis. So kaya niya naikwento ito. Hindi siya marunong maging pangulo. Kaya nagalit si Sara at nagbigay ng biro na tila naiinis na gusto niyang sakalin si Mimi M sa sobrang inis niya. Kasi nga, si Tatay Digong, naging kultura na kasi yan na yung presidente tapos mag-shake hand, mga kababayan, hinihingi bilang loyalty yung regalo na relo. Nakita nyo po sa mga video yan ni Tatay Digong. Lahat ng mga relo
na hinihingi ng mga kadete, binibigay. Pero kay BBM, siyempre, 50 million ba naman ang presyo ng Rolex niya? Hindi niya talaga ibibigay yan. Pero sabi nga, kahit ano pang presyo niyan, ibibigay sa iyo ang buhay ng kadete kung marunong kang maging pangulo. Yun ang nangyari. Kaya dito niya nasabi. I-correct niyo ako kung mali ako. Alright, kung meron pa, ano pa yung naging statement ng Vice President sa araw na yan? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Kung meron pa, ano pa yung naging statement ng Vice Presidente sa araw na yan? Hindi ko alam, pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Kasi naman, eto, tapos na po nung ipakulong si Tatay Digong. Kaya kahit ikaw ba naman ipakulong mo, ipaaresto mo ang halos 80-year-old ng ama ni Tatay Digong, hindi mo ba magagawang sabihin yan? Kulang pa yan Yung ipapahukay yung tatay niya, walang utang na loob yan Di ba, ipaaresto mo, ikinulong mo sa ACC, anong gusto mong sabihin ni Sara Duterte? Di ba, mga kababayan? Kaya nasabi ni Sara na ipapahukay niya ito at ipapatapon ito. Kaya yan nasabi ito sa sobrang sama ng loob. Tignan niyo, mga kababayan. Get ready for a Di ba, mga kababayan ko? Ano masasabi niyo? Ngayon, si Marcoleta naman ang ipinakulong ni De Junior. Hindi ba magagalit ang mga Pilipino niyan? Talagang bending dalawang nangyayari. Di ba? Masisisi mo ba si Sara Duterte? Kaya nga dinalaw ni Sara si Marcoleta sa hospital sa sobrang sama ng loob. Nahirapang huminga si Marcoleta. Your Honor, please. There's a manifestation of the good Senator Tito Soto. He did not hear the last statement. No such manifestation was heard by the presiding officer. Council may continue. Please proceed. Thank you so much. Kindly stated for the record, Senator Judge Soto, apologies from the presiding Thank you. officer. I did not get the exact words that were uttered during the last statement. Will the witness kindly Eto repeat namang- his answer to the last question propounded Ito naman si School Bukol, mema lang ito Tignan nyo Para lang may masabi School Bukol talaga ito by counsel for the prosecutors? Yes, Your Honor. Hindi ko alam, pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Huhukayin. May proceed, Your Honor, please. Counsel may proceed. Ano pa yung naging mga statements, kung meron pa, ng Vice Presidente sa araw na yan? Last statement, kung presidente nyo siya, okay lang. Ako hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Are these all the statements, Mr. Witness? Yes, sir. Now, proceed. Now, ano ba yung nangyari kung meron man pagkatapos madiskubre ng NBI yung mga naging statements ng Vice President nung araw na yan, October 18, 2024? Like what we did to the main video, the November 23, I proceed to preserve and authenticate the October 18, 2024 video, sir. Again, for ano ba yung ibig sabihin when you preserve the video? It means that I make the necessary action to ensure that the evidence will be accessible at any time, sir. All right, now. Ano ba yung ibig sabihin? After mo ma-authenticate yung video, ano bang ginawa mo kung meron pa? I saved the video on my laptop and on a flash drive, sir. Now, sinabi mo yung flash drive kung saan sinave mo yung mga
video recording mo sa mga naging statements ng Vice Presidente sa araw na iyan. Now, kung yung flash drive na yan, ipapakita sa iyo, ma-identify mo ba yan? Yes, sir. Your Honor, please, we are now in the process of confronting this witness with a flash drive that is previously marked as Exhibit P14-11, small letter A, for the prosecution, containing the recording of the October 18, 2024 press conference of the Vice President identified by the witness that is previously marked as Exhibit P-4-11 for the prosecution. Permission to unseal the flash drive. You may do so. Thank you, Your Honor. Manifestation, Your Honor, that the witness is in the process of checking the flash drive. Parang may foreigner ah. Question, Mr. Witness, what relation, if any, does that flash drive have with the flash drive you mentioned? This is the flash drive where I saved the recording, sir. All right. Now, okay. Now, Mr. Witness, you mentioned earlier that you authenticated the subject video by recording the same through open broadcaster software, and then you compared the contents of the recording and subject video. And you also said that you found out that the respondent said, etong sinabi niya, gusto ko tanggalin yung ulo niya. At saka, I imagine myself cutting his head. Do you follow? Yes. Now, Mr. Witness, in what particular portion of that subject video did the Vice President utter, gusto kong tanggalin yung ulo niya, I imagine myself cutting his head? Permission to refer back to my investigator's notes, sir. Witness may do So, so. kita nyo, merong may script. Alam na alam. The witness. Counsel may do so. Stephen? Pero si For the Gatchel first yan, no? Statement, timestamp 1 hour. Mga kababayan, si Gatchel yan mukhang nabulok na yung utak, hindi na gagamit. Bakit kasi kumuha ka pa ng ng presiding officer mo? Ngayon, wala ka na. Yung utak mo nalusaw na sa kaka 500 mo yan, no? Naka 500. Alam, nakatapaya sa Ilocano. 35 minutes, 57 seconds to 1 hour, 36 minutes, and 10 seconds. And on the part na I just imagine myself, 1 hour, 36 minutes, and 52 seconds to 1 hour, 36 minutes, and 58 seconds, sir. Okay now. What about the statement that sinabi niya, so noon na-realize ko toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. In what particular portion of the video did the Vice President utter that statement? From the authenticated video, timestamp 1 hour, 38 minutes, and 32 seconds to 1 hour, 38 minutes, and 48 seconds, sir. Okay. Now, what about the statement, hindi marunong maging presidente ang nakaupo? Kasalanan ko ba yun? In what particular portion of the subject video did the Vice President utter that? Can't be for real. I just wanna feel. Ayan mga kababayan, parang hindi convincing at tila sablay itong testigo laban kay Sara. Makita nyo mga kababayan, ganun na ba yun? Di ba? I-compare mo lang yung video tapos pupunta-punta ka lang ng screenshot. Nako po, mga kababayan ko. Timestamp 55 minutes, 26 seconds to
to timestamp 55 minutes and 37 seconds, sir. Okay. Now, what about the statement that I quote, hindi ko alam. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy, pag di tumigil, huhukayin ko ang tatay nyo at itatapon ko siya sa West Philippine Sea. In what particular portion of the video did the Vice President utter those words? Timestamp 1 hour 11 minutes and 28 seconds to 1 hour 11 minutes and 42 seconds, sir. And finally, as to the statements, I quote, kung presidente nyo siya, okay lang. Ako hanggang vice president lang. Hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansang ito. Wala itong number 1 para sa akin. In what particular portion of that video did the vice president utter those words? On timestamp 1 hour 4 minutes and 2 seconds to 1 hour 4 minutes and 16 seconds. Your Honor, this representation took note of the timestamps. Your Honor, please. We now move we go to the next question. Now, Mr. Ayan mga kababayan ko. Sablay-sablay ang testigo laban kay Sara. Kaya dito, panalo si Sara dito. Tila nalumpo ang prosecution team. Sila Luistro, nag-iiyak na mga kababayan. At yung mga bendalo, sila Ping Lacson bumula ang bibig sa takot. Kasi nga, walang makitang credible na ebidensya sa ginawa ni Sara na impeachable offense ang ginawa. Kaya na humusga mga kababayan ko. Shoutout sa inyong lahat mga kababayan. Hantabay po tayo at shoutout po kay Ma'am Mirna Aura, kay JJ at kay Gaspar Beltran at sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nakaantabay sa impeachment ni Sara. Mabuhay po at sana manaig ang katwiran at katotohanan at huwag yung kadiliman. Salamat po ng marami. At ipanalangin po natin si Marcoleta na makabalik ng ligtas at nasa mabuting kalagayan ng kanyang kalusugan para makabahagi po sa impeachment trial at makaboto ng no to impeachment. Salamat po.